Mga ka-sports, mainit-unit usapan ngayon sa mundo ng Philippine basketball. Ano nga ba ang next move ni Kai Sotto matapos tuluyang mag-expire ang kanyang kontrata niya sa Koshigaya Alphas? Posible nga bang bumalik siyang full-time sa Gilas habang wala pang bagong team? At hindi lang yan pinag-uusapan din ngayon ang commitment ni Andy Gimao sa Penn State University at kung bakit sobrang interesado ang kanilang coaching staff sa Pinoy guard. Dagdag pa rito mga ka-sports, pag-uusapan din natin ang 11 players na pwedeng maging surprise options ni Team Cone para sa posibleng Gilas lineup sa Asian Games. Kung trip po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, Kai Sotto next move. Opisyal lang natapos ang 2 taong chapter ni Kai Sotto sa Koshigaya Alphas sa Japan. Sa kanyang farewell message, talagang dama ang pasasalamat niya sa buong organization. Nagpasalamat siya sa coaches, teammates at fans dahil nga kahit dumaan siya sa injury, binigyan pa rin siya ng second chance para makabalik sa court. At isa sa mga pinaka-nakapukaw ng pansin ay nang sabihin niyang, "The future is still uncertain where I'll go, but the Alphas family will forever be remembered by me." Meaning mga sports, wala pa talagang final decision kung saan ang susunod niyang destinasyon. At mas naging interesting pa ang sitwasyon dahil hindi lang si Kai ang umalis. Maging ilang imports ng team kabilang si Jordan Ngatay ay hiwalay na rin sa Alphas. Pati coaching staff nila ngayon ay nagkaroon din ng malaking pagbabago. Kaya maraming fans ngayon ang nagtatanong, rebuilding ba ang mangyayari sa Alphas o may ibang direksyon ng tinatahak ang franchise? At dahil free agent na si Kai ngayon, automatic na magiging open siya sa iba't ibang offers. Mapa-Japan B-League man, Korea, Australia o baka nga may surprise opportunity ulit sa Amerika. Ang magandang balita para sa Gilas fans, habang wala pa siyang bagong commitment, mas possible siyang makasama sa training pool ng national team. Lalo na't malaking laban agad ang harapin ng Gilas kontra Australia at New Zealand. At imagine nyo mga ka-sports posibleng muling magharap sina Kai Sotto at Jordan Ngatay sa international stage. Sa edad na 24 years old, masasabi nating nasa crucial stage ngayon ng career si Kai. Recovering pa siya physically at mukhang handa na ulit sumubok ng bagong chapter. Ang tanong ngayon, anong klaseng team ba talaga ang perfect para kay Kai? System na bibigyan siya ng malaking role o contender team na pwedeng mag-develop palalo sa kanya? So dito naman tayo sa Penn State, nakita ang potential daw ni Andy Gimao. Samantalang mga sports, isa pang magandang balita para sa Philippine basketball, ang commitment ni Andy Gimao sa Penn State University. Ayon sa mga reports, si Andy ang ika-3 international commitment ng Penn State para sa kanilang future roster. At isa sa pinaka-impressive dito, pagkatapos siyang alukin ng coaching staff, agad daw tinanggap ni Andy ang offer within the same day. Ibig sabihin lang dito, sobrang interesado rin talaga ang kampo ni Andy sa programa ng Penn State. At hindi biro ang school niyan mga sports Competing sila sa mataas na level ng NCAA basketball sa Amerika, kaya malaking exposure at development ang naghihintay kay Gimao. Bagamat hindi pa officially signed ang lahat ng documents, committed na siya bilang bahagi ng kanilang class of 2026. Isa sa mga dahilan kung bakit napansin si Andy ay dahil sa kanyang international experience. Nag-high school siya sa Canada, naglaro para sa Batang Gilas at sanay siyang humarap sa physical at mabilis na laro. At ayon sa scouting reports, gusto ng Penn State ang pagiging composed niya bilang guard. Hindi man siya flashy player, pero may mataas siyang basketball IQ. Pero hindi rin mawawala ang challenges dahil ayon sa mga reports, marami ring guards ang nire-recruit ang Penn State at pang-apat na guard prospect si Andy sa kanilang listahan. Meaning, hindi magiging madali ang kompetisyon sa playing time. May mga shooters, slashers at athletic guards na makakalaban si Gimao sa roster spot. Kaya kailangan niyang i-develop lalo ang pagiging floor general at point guard instinct niya. At para sa akin mga sports, ito talaga ang magiging susi niya sa kanyang future. Kapag ma-improve niya ang playmaking, decision making at consistency bilang lead guard, may tsansa po tayong makakita ng isa na namang Pinoy na sisikat sa US NCAA basketball. So ngayon 11 players na pwede sa Gilas Asian Games. Ngayon naman mga ka-sports, isa-isahin natin ang 11 players na pwedeng maging options ni Coach Team Cone para sa Gilas pool sa Asian Games. Una-una si Renz Abando. Hunayin natin sila Kai. Isa sa pinaka-athletic na Pinoy players ngayon. Automatic niyang tinataas ang energy ng team dahil sa kanyang transition offense, weak side blocks at explosive finishes. Napaka-perfect para sa up-tempo basketball. Pero kailangan pa rin niyang i-improve ang consistency at outside shooting para
mas maging reliable sa half-court offense. Next, si SJ Belangel. Sunod naman ang player na ito. Steady, composed at high IQ guard. Maganda ang shooting niya at pick-and-roll decision making. Bagay siya sa structure system ni Coach Tim Cone. Concern lang dito ay ang kanyang athleticism laban sa mas malalakas at explosive guards sa international level. Next is si Jordan Heading. Kapag shooting ang usapan, hindi talaga mawawala si Heading. Isang elite shooter na kayang gumawa ng spacing para sa buong team. Napakalaking tulong niya sa ball movement offense, pero kailangan niya makasabay sa defensively laban sa mabilis na guards. Next si Ray Parks Jr. Si Parks naman na isa sa pinaka-skilled wings na available. May size, shot creation at scoring ability. Kapag aggressive siya, kaya niya maging pangunahing scorer ng team. Pero consistency pa rin ang malaking challenge sa kanya. Next, si Matthew Wright. Veteran leadership naman ang kanyang kayang dalhin. Napakagaling sa perimeter shooting at composed sa big moments. Perfect bilang experienced floor spacer. Next, si Ken Tuffen. Underrated pero very useful option si Ken na. Hindi flashy pero mahusay sa depensa, hustle plays at 3-point shooting. Mga ganitong role players kadalasan ang kanilang kailangan sa FIBA basketball. Next, si Jarek Anmisi. Ang player na ito ay pwedeng maging instant offense option. Quick release shooters at kayang uminit agad sa perimeter. Pero kailangan niyang maging mas consistent lalo na po sa depensa. Next, si Keffer Rabena. Hindi mawawala si Manong Keffer. Isa sa pinaka-experience sa FIBA guards na bansa. Strength niya ang leadership, tempo control at playmaking. Ang question lang ngayon kung paano niya mapifit sa mabilis at structured system ni Coach Tim. Next, si Remy Martin. Interesting option talaga sa Remy. Explosive scorer at mabilis gumawa ng offense. Pero malaking usap-usapan pa rin ang kanyang eligibility rules lalo na sa Asian Games. Next, si Francis Lopez. Isa sa pinaka-athletic young wings natin ng player na ito. Malaki ang upside niya defensively at sa kanyang transition game. At habang tumatagal sa international competition, lalo siyang gumagaling. Next, si Dalp Panopia. At panguli ang player na ito. Isang fast first point guard na may international experience sa Europe at Asia. Maganda ang court vision at marunong mag-control ng tempo. Kailangan lang niya ng mas physical development para tuluyang makasabay sa FIBA level. So ngayon mga sports, ano po sa inyong tingin? Saan dapat lumipat si Kai Sotto? Magtatagumpay kaya si Andy Gimao sa Penn State? At sino sa 11 players na ito ang deserving mapasama sa Gilas Asian Games lineup? Comment mo po ba ang iyong hinaing dahil gusto kong malaman ang iyong sariling Gilas lineup. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, subscribe, at share para mas marami pa tayong basketball fans na maaabot. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!